Po, greetings mga kababayan. Ang ating pong tatalakayin sa ating episode nito ay may kinalaman po sa sulat sa atin ng isa nating masugid na taga-subaybay, no? Both sa ating pong Facebook channel, no? Dito po sa ating sa business page po ng Facebook at saka po sa ating YouTube, no? Channel po natin. Ang kanya pong pangalan ay tago na ang kanyang username is si Cyril151. All right. O bago tayo magpatuloy, no? I would like also to acknowledge, no, yung ating mga followers po natin, mga subscribers po natin, sharers and likers po natin, no, sa ating mga videos. Thank you very much sa inyong suporta at kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, no, paki-click lang po ang subscribe, shares and like buttons po at sa video, sa screen po ninyo ngayon, and of course yung notification bell upang sa ganun pag may mga updates po tayo, you'll be duly notified. And of course, no, sa mga followers din natin sa Facebook, no, thank you very much. Ay paki-follow lang po ninyo ang ating page and you could also ask questions mo dito doon sa comment sections at sa abot po ng ating makakaya, no, ay pipilitin po natin na masagot po ang inyong mga comments o katanungan po. Okay? O by the way, ito pong ating channel, isa pong Legal Aid Public Service Program, yung lingkod, no, in collaboration with the Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. All right. So, antabanayan po ninyo kasi sabi po natin lagi, di ba? Lamang na ang may alam sa batas. Kaya napaka-importante po na kahit paano ay meron po tayong kaalaman sa batas at syempre, sabi nga natin ay mas mabuti na yung may alam tayo kaysa wala. And sa pamagitan po ng ating mga videos ay sana mapagbigay po tayo ng mga legal na impormasyon o kaalaman, no, sa ating mga kababayan. All right, let's now proceed, no, dito po sa sulat po sa atin ni Cyril. All right, so sabi niya dito sa atin, ako po pala si Cyril, sabi niya, may nabili daw siyang lupa at nagkaroon sila ng deed of sale. Ngayon gusto kong patituluhan. Kaso nung hiningin ko po yung title, sabi daw po ng seller ay wala pa pong title ang nasabing property. So ano daw po ang kanyang maaring gawin upang mapatitiluhan po yung lupa. Okay, ito pong tandaan natin, no, Cyril. Una sa mga kababayan po natin, lagi natin sinasabi bago kayo bumili ng lupa, ay mag-exercise kayo ng due diligence o iba yung pag-iingat. Kasi lumalabas dito sa kwento sa atin ni Cyril, ay may binili siyang lupa without even being sure na ito ba ay titulado o hindi. Kasi in-expect niya na may titulo. Ay wag po kailangan mag-due diligence tayo kahit na titulado mo hindi. Ay kailangan i-check natin kung ito ba ay walang kaso, wala bang mortgage, walang sanla, no? O wala bang naghahabol, may kaso ba ito, no? Upang sa ganun, magkaroon tayo ng tinatawag nating informed decision, no? Informed judgment kung dapat bang ibilhin natin. Ito kasi, ang pagbili po ng lupa ay hindi po parang pumunta ka sa sari-sari store o sa department store na bibili ka lang ng damit, that's it na, okay? So, hindi po ganun, masilang bahagi po, masilang bagay po, no, I would say, ang pagkaroon ng property, much more, pag ito ay tungkol po sa lupa. Okay? So, ano na po ang kanyang gagawin? Okay? Nalaman niya na hindi titulado yung lupa. Ibig sabihin niyan, Cyril, ang nabili mong lupa is what we call unregistered land. Pag sinabing unregistered land, ito po ay hindi pa kailanman napatituluhan at hindi pa bahagi ng ating touring system. Ngayon, kung gustong mapatituluhan yan, ay meron ka namang tinatawag nating deed of sale. And I hope yung deed of sale mo ay is a notarized document. Kasi pag hindi po notarized po yan, that will not be considered as public instrument at hindi po maaaring i-register po yan sa Register of Deeds. Okay? Secondly, ay dapat bayad din po ang mga kakibat na mga taxes sa BIR tulad ng capital gains tax at saka documentary stamp tax. Okay? Kasi po kung hindi bayad ang mga ito, at ganun din, pag hindi po updated ang amilyar ng lupang inyong nabili, ay hindi po kayo mabibigyan ng tax clearance ng inyong local government at hindi rin kayo mabibigyan ng e-car o electronic certificate authorizing registration ng BIR kung hindi po bayad ang mga kaakibat na taxes. So as first step po, yun po dapat ang inyong magamit, ang makuha upang sa ganon
pag meron na po kayong ICAR at tax clearance at ibang mga requirements po, no, ay pwede ninyong ipa-register na yung inyong deed of sale sa Register of Deeds. Okay? And then pagkatapos po niyan, huwag kayo tumigil doon. Kung gusto nyong mag-apply ng titulo, meron pong dalawang option. You can have the administrative method na sa pamamagitan lang ng pagpunta po ninyo, mag-apply kayo ng titulo, pre-patent certificate po dito sa DENR. Yung isa namang method is by judicial registration. Medyo sa korte naman po ang venue po noon. Medyo pag sa korte po, siyempre medyo magastos po yun because you definitely have to have a lawyer, no, for this. Of course, sa DNR naman, you have the option na kahit na wala kayong lawyer, no, kahit na kayo mismo or magpatulong po kayo sa isang geodetic engineer o may sino tao na may alam po yung kahit paano yung tinatawag natin mga protocols o requirements sa pag-apply po ng pre-patent title po, no? So yun po yung gawin. Of course, pinaka-importante po dyan, you have to have a tinatawag nating survey. Mag-survey po kayo, magpa-survey kayo sa geodetic engineer, no? Licensed geodetic engineer, so that you can have what we call the subdivision and plot plan with approved technical description galing po sa Land Management Bureau or LMB ng DNR. So pag natapos po nyo yan, of course, mayroon ding kukuha kayo ng barangay clearance ninyo to show na kayo ay isang bona fide residence doon sa inyong barangay, no, na kung saan ito nakakasakop sa lupa ng inyong nabili. So in essence, yun po, no, yun po ang mga requirements. Of course, kung gusto yung mga detailed na requirements, mayroon po tayong napakaraming videos na po dito tungkol po sa pagpatitulo ng lupa. Okay? So paki-search po sa ating mga videos, no? So there are already hundreds, no, of videos about this, no? So you could do the search and then come out with the appropriate videos may kinalaman po, no, doon sa inyong mga tanungan. Pero in essence, yung pong kasagutan sa inyong tanong, no, ay napag-usapan po natin sa video dito. Okay? So I hope ay nasagot natin, no, kahit paano yung kasagutan at katanungan sa atin ni Cyril. Hanggang dito na muna tayo and I hope to see you again, no, in the next video po natin. Bye-bye.